and the diphenhydramine. Yes, paracetamol and Episame din po. Meron pong mga brands na magkakamukha yung ampules actually. Merong tranexamic acid naman, tapos tramadol. Meron din ganon. So, mag-iingat sa mga ganon. So, yun yung isang mga possible na medication error natin, yung magkakamukha yung ampule. Minsan kasi ang nurse, kapag ka-expert na, or sabihin natin senior na, alam niya na yung ginagawa niya, minsan hindi na tumitingin kung ano yung gamot. Kasi alam mo na yung itsura eh. Alam mo na yung itsura, alam mo na kung ano to. So, panatag ka. Turns out, mali pala. 'Di ba? So, ang isa sa mga ways para ma-prevent yung mga medication error din natin is to have a double checking. Kailangan meron kang kasamang nurse na isa pa para ma-double check mo kung tama ba talaga 'tong gamot na kinuha mo. Kasi meron akong na-experience na senior nurse na yon, mas senior pa sa akin. Alam niya na talaga yung ginagawa niya, pero nagkamali pa rin siya. Buti na lang, nag-extract pa lang siya. So, nung ina-extract niya, binasa niya ulit yung ampule, tapos binabasa niya sa akin, and turns out, na supposed to be na diphenhydramine, epinephrine pala yun. So, what would possibly happen kung naibigay namin yun, di ba? Kung naibigay niya yun. One time, nagre-revive isang ampule, hindi pala epi, buti hindi pa namuksa. Yes, correct. Kasi nga, magkakapareho sila. Mostly kasi color brown yan. Salad. Mostly kasi color brown yan. So, kaya kailangan talaga, i-check mo mabuti para mag-prevent yung medication error. Isa sa most common din namin is the underdosage and overdosage ng mga pasyente. So, kapag ka meron kasi tayong mga certain antibiotics or gamot na, anong tawag dito, yung dosage niya, iba. Meron kasi kunyari, ang penicillin we have 250 milligram and we have 500 milligram. Minsan magkamukha lang siya, kulay lang nagkakaiba. So, sa sobrang panatag mo na, ang binasa mo lang yung ampicillin eh. Hindi mo na binasa yung dosage underneath, yung 250 milligram or 500 milligram. So, basta ka lang nag-dilute. Then, turns out, makikita mo, nabigay mo na, underdose ka pala or overdose. Okay? Isa yan sa mga medication error. Isa din sa most common na medication error is yung mga pediatric natin. Dosages. Be wary of that one. Kasi kapag pediatric, mas mababa po talaga ang dosage niyan sa adult. So, isang example namin, instead of 16 milligram of gentamicin, ang naibigay is 60. So, kapag kumukuha tayo ng telephone orders or doctor's order, always double check or read the doctor's order sa ating mga doktor. Kasi isa po yun sa mga medication errors na pwede mangyari. Sa blood transfusion errors naman, same lang din. So, yung mga hindi dinodouble check bago um, hook ng blood. So, bago tayo mag-hook ng blood, nagdo-double check po ang ating laboratory at ang nurse kung tama ba yung nire-receive mo at yung nire-release nila. Meron yung code na kailangan pareho yung nababasa nyo, yung blood type, pinaka-importante sa pasyente, at kung anong klase ng blood component yung ibibigay natin sa pasyente. Okay, isa po yun sa mga kailangan i-consider bago po mag-blood transfusion para ma-prevent natin yung error. For the surgical error, what are the most common surgical errors that you heard? Wrong site? Sa tinagal ko naman pong OR nurse, wala pa naman pong nangyaring malpractice sa amin, no? Sa surgery. Buti na lang din. So, isa sa mga common, pero mga naririnig ko din sa ibang practices is mali yung site na naoperahan. Yes. Yes, sir. The KCL, opo. Isa po yan sa medication error. Yung pagbibigay ng KCL or the potassium chloride. Paano po ba binibigay ang potassium chloride? Pwede po ba natin ibigay yun ng IV push? No. Yes, no po. Ang KCL po, hindi po binibigay ng IV push. It's on side drip po. And then, regulated po yan. Meron pong certain regulation na binibigay sila doctors kung ilan. Yes, lethal po yun. Opo. Actually, si KCL is one of the drugs na ginagamit noon pa for lethal injection. Yes, opo. Opo. So, yes po. Ginagamit po siya as lethal injection noon. Kaya hindi po talaga pwedeng ibigay si KCL ng push. It can be transfused via side drip. Sinahalo po siya. Hindi ko pa kapanahunan niya. Ako din, sir. Wala pa ako noon siguro. Nung lethal injection. Dati pa nga po yun.
Aray naman. Opo. So yun, so yung surgical errors most often than not hindi naman siya nangyayari, pero para ma-prevent yun, we have also a certain checklist, a pre-operative surgical checklist na ginagamit para ma-prevent ang mga surgical errors. Most common is the site. So dun sa ating pre-operative checklist, it is used by the nurses para makita kung saan talaga yung site. Actually, bago mag-opera, dapat nakamarka ang tawag dito, yung body part ng pasyente kung saan siya ooperahan. Para malaman din kung left or right or both yung ooperahan sa pasyente. So errors leading to permanent damage or death to the patient, this is what we call the sentinel events. Time out. Time out muna. Do you want to have a small break? Charms, time out for yung before the start of surgery, sorry. Ay, sorry, yes. Time out. Okay. Yes po, sa time out, yes. Isa po yun sa pwedeng way para ma-prevent yung surgical error. So, like Sir Mark said, meron tayong pre-operative checklist. We also have the WHO checklist. So, yung WHO, meron doon sign in, time out, and sign out. So, doon po doon sa tatlong yon sa sign in pa lang, i-inform mo na yung anesthesiologist kung sino yung pasyente, ano yung gagawin mong procedure, meron ba tong risk for bleeding, risk for DOB. Then sa timeout kasi, so sige, bibigyan ko kayo ng sample. So as an OR nurse kasi, ginagawa namin to bago mag-cutting, bago mag-excise ang surgeon. So, before anything else, sisigaw ang nurse. Time out po, doc. Gaganan talaga yung nurse. Sisigaw talaga siya para makot yung attention ng buong healthcare team or the operative team. Sabihin ko, time out po, doc. So, we will just review patient X for cesarean section. Our doctors present here today is, so you have to state the doctor's name. Lahat po ng kasama sa team, kailangan po magpakilala. So, starting with the surgeon, the assistant surgeon, the anesthesiologist, the nurses, scrub, and the circulating nurse. And then kung anong site yung gagawin sa pasyente. So let's say BKA or below knee amputation, left. Kailangan sinasabi yon during the timeout. Or pwedeng right. Tapos may supporting na x-ray film or images na nakapaskil na nakikita ng mga surgeons. Kasama din po yun during the timeout. Sinasama din sa timeout yung pagka-count ng mga surgical instruments kasi isa sa mga surgical errors or most common is yung may iwan yung mga gamit sa loob ng pasyente or yung mga kulang-kulang na instruments after procedure. So prior pa lang, sa timeout pa lang, nakapagbilang na po dapat ang mga nurses, ang scrub at saka circulating kung ilan po ba talaga ang total ng mga instruments and OS. Ang madalas dyan OS na nawawala, tsaka Kelly. Pero ang madalas naman na tinatago ng doctor kasi chinecheck nila yung credibility ni nurse kung if the nurse will be honest enough to admit na may nawawala. Actually, kapag sa OR, isa yan sa parang initiation ng mga bagong nurses. Kung magiging honest ka ba sa surgeon mo. Kasi in the surgical team, isang team talaga kayo eh. So kung may mawala man na isang gamit dyan, tulong-tulong kayo maghahanap nun. So tulungan ka ni anesthesiologist, tutulungan ka ni surgeon, tutulungan ka ni circulating nurse mo. So again, as a nurse, huwag kayong matakot na sa mga ganong scenarios. Kasi para ma-prevent nyo na yung mas malaki pang damage na pwedeng mangyari. Kasi kunyari, kinimkim mo, sinabi mo na, ay doc, complete po yung ating instruments eh. Then later on, nag-desaturate yung patient mo sa recovery room, nagkaroon ng mga bleeding, nang hindi ma-explain, yun pala may naiwan sa loob. So, mari-reopen yung pasyente, di ba? It will lead to more serious damage and to the patient. And under yun ng malpractice. Okay? So, yun, so yan yung more on mga legal issues natin sa nursing, the malpractice and the negligence. Before I go to the process kung paano talaga siya, anong ginagawa to certain kinds of this incidents, let's just move on to the legal responsibility of the student nurses. Next slide po. Ay. Oh no, mali yung, mali yung nabigay kong slide. So, state ko na lang. So, as a student nurse, then, so the student nurses have specific legal responsibilities then to ensure that they provide a safe and ethical care while also respecting yung patient's right and adhering to the nursing standards. So firstly, a student nurse duty is to adhere to the scope of practice. So yung scope of nursing po natin is not only to the licensed one, but under din po ng student nurse. Also duty to practice under supervision. The nurses
must operate within their designated scope of practice, performing only tasks that have been delegated to them under the supervision of a licensed professional. So kapag ka nag-clinical area tayo, di ba, may kasama tayong mga clinical instructors kasi yung practice po natin under ng supervision pa rin nila. Also, a responsibility by the student nurse is to provide competent care. Also, confidentiality, duty to report and document accurately, not because baka sabihin, student nurse naman ako eh, so hindi mo kinumpleto yung documentation mo sa mga vital signs. So, duty mo din, as a responsibility mo din as student nurse, to report, kunyari may nakuha kang vital signs na deviated, so within normal range siya, not within normal range siya, kailangan mo din siya report immediately, kasi ang pinaka important natin is yung, or ang goal natin is yung patient care. Then, duty to refuse unsafe assignment. You have the right to refuse yung unsafe assignments, lalo na kung alam mo namang hindi mo alam pa yung gagawin mo. Kunyari, nasa clinical exposure kayo, then may mga nurses na pinapagawa sa inyo yung mga specific procedure. Like, for example, sabihin natin Foley catheter insertion, so yung NGT insertion natin. Actually, pwede naman, hindi kayo pwede kayong mag-shadow, pwede kayong mag-observe. Pero kapag ka pinilit ng isang nurse on duty na kayo ang gumawa, you have the right to refuse unsafe assignment, lalo na kung hindi ka sigurado. Kahit ikaw mismo, kahit nurse ka na mismo, you have the right to refuse unsafe assignments. Lalo kung yung mga supervisors or yung mga superiors mo is giving you task na you're not knowledgeable or confident na ma-perform mo. Okay, for student nurses, understanding and adhering to this legal responsibility is very important because this does not only protect the patient, but also safeguard your student's career path in nursing. Kasi by complying to this one already during your student nurse pa lang, so pagdating nyo nung mismong staff nurse na kayo, mas magiging madali na sa inyong mag-comply dun sa ating legal and ethical standards. So, okay, so the slide now is recognizing signs of potential legal issues. Can you see that? So, kapag ang problem naman natin is documentation, what are the signs na pwede siyang maging legal issue? Again, yung chart ng pasyente is a legal document. Babalik ulit tayo dun sa data privacy. Yung chart po is ang may hawak lang dapat or nakakita lang niyan is yung mga taong may direct handling or care dun sa pasyente. So kung ang documentation mo may missing, may incomplete, may altered, pwede pong maging potential legal issue po yan. So kung may mangyari man sa pasyente, tapos pinatawag sa court and then chinek ang iyong documentation, again, whatever is not written, it is not done. Always remember that. Kahit saan po kayo pumunta, kahit mag-ibang bansa kayo, whatever is not written in is not done. Kahit sabihin mo po ulit sa akin verbally na, hindi, ginawa ko po ito, bigay ko po ito, nagganito ako, naasikaso ko siya. Hanggat hindi yan nasusulat dun sa documentation mo, wala kang basis. And on the court side, hindi ka papaniwalaan kasi wala. Wala kami makikita or walang documentation na nagawa mo yun. So ano ba ang dapat mong gawin? So ang action natin, complete and accurate documentation. So, lahat ng mga nagawa mo sa pasyente, kailangan mo talagang isulat sa nurse's notes. Walang labis, walang kulang. Okay? So, also sa informed consent naman, kapag ka si patient is confused or patient is uncertain dun sa gagawin, kunyari hindi niya naiintindihan, again, pag nagpapakonsent, make sure na kahit tina-explain mo siya, is naiintindihan ko ng pasyente at na-absorb niya yung sinasabi niya sa'yo. Hindi lang po basta nakapag-explain tayo. So, kapag si patient kasi confused or uncertain afterwards ng procedure, pwede siyang magalit or mag-irate, potential siya sa legal issues. Kasi nga, ang pwede niyang sabihin doon, hindi ko naiintindihan, hindi niyo na-explain sa akin mabuti. So, action, explain the procedure to be done, the pros and cons, and should ensure that the patient understood yung consent na pinapapirmahan mo. Another problem that could possibly be a legal issue is ignoring complaints. So, ang sign niya, patient or relative is getting angry or anxious. So, kapag ganun po, as nurses, we should address all patient complaints seriously. And all patient needs are met. Minsan kasi yung mga complaints nila, petty. Sa totoo lang, may mga pasyente, lalo na sa private hospitals, napaka-petty ng ibang concerns nila. But then, they are our clients, they are our patients. So, their needs goes first. So, kailangan nating intindihin, para sa atin parang maliit or petty, pero para sa kanila pala malaking bagay na yun. Okay? Then, again, document all action made. Again po, whatever is not written is not done. So, kung meron man kayong ginawa at itinulong sa pasyente, document all. So, deviation from standard protocols, again, cutting signs na pwedeng legal issues, cutting corners or altering standard protocols.